madam? Bulong ni Rino habang nagtatatalak ang boss. Kinausap niya ang sa reception. Sino yon? Artista yon at isa sa mga highest endorser natin, sagot ni Rino. Playboy din yun eh. Cancel mong contract na sa atin at siguraduhin mo, hindi siya makakakuha pa ng ibang endorsement, sagot ni Rino. Playboy rin yun eh. Cancel mo. Yes, boss? Magalang na sagot naman ni Rino. Ayaw niya ng artistang iyon dahil ang yabang at ma-attitude. Madalas pang sumurot ng kasintahan na iba at doble-doble ang babae nito. This time, nagkamali lang to dahil pa-impluensyang taong may hawak sa leeg ng babaeng pinopormahan niya. Hi! Bati ni Amara sa asawa nang pumasok ito. Uminom ka ba? Konti lang. Sagot ni Clyde sa hinubad ang damit. Bakit hindi ka pa natutulog? Sinusubukan kong ayusin ang bracelet na ginagawa ko. Sagot ng dalaga. May mga binago lang ako pero yung suggestion mong pundasyon niya, okay na yon. Don't work so hard. Magpahinga ka rin. Okay lang, inihintay rin kita eh. Kung dito nag-chat na uuwi, baka nga nakatulog na siya. May pasok ka pa bukas eh. Ikaw rin naman. I'm the boss, kaya hawak kong oras ko. Okay lang, Friday naman na bukas. Let's sleep. Ani Clyde at binuhat ang asawa. Hey, ibaba mo ako. Marunong ako maglakad. Ani Amara pero di siya pinakinggan ng asawa. Maingat na binaba siya ng asawa sa kama. Lasing ka ata eh. Konti lang na inom ko. Kilala kita, Amara. Ikaw ang asawa ko. Nakangiting sabi ni Clyde habang naguhubad damit. We're married. I'm Yvonne. Biro ni Amara nang yumuko si Clyde para hubarin ang pantulog niya. Sa lahat ng biro, yun ang pinakaayaw ko, Amara. Galit na sabi ni Clyde. Sorry. Hindi ako nakikipagbiroon sa'yo, kaya kung ayaw mo mawalan ako ng gana, huwag kang gumaya sa pamilya kong tinutulak sa kanya. Hindi ko sinasadya. Depensa ni Amara. Gusto lang naman niyang biruin to pero ang seryoso naman ata ni Clyde. Kapag marinig kong wala lang sa'yo na mapunta o sumama ko sa iba, ani Clyde saka nahiga sa tabi ng asawa. Hey! Sabi ni Amara at saka niyakap ang nakatalikod na asawa. Sorry na, huwag ka na magalit oh. Matulog ka na. Ani Clyde na naikuyom ang kamao para kontrolin ang sarili na huwag magalit sa asawa. Siguro dahil sobrang stress na ang binigay ng mga magulang niya at ni Yvonne sa kanya, kaya kapag marinig niya ang pangalan nito'y kumukulo agad ang dugo niya. Pero iba eh. Hindi dapat nasabihin niya ng asawa dahil parang pinamimigay lang siya nito sa iba. Hindi siya nakakatawang biro talaga. I'm sorry. Muling paumanhin ni Amara at saka hinigpitan ng pagkakayakap sa asawa. Nagsisituloy siya kung bakit naisipan at nasabi niya iyon. Kinabukasan tulog pa si Clyde ng iwan niya. Morning! Nakangiting bati ni Lily na makasabay niya sa elevator. Hi! Bati rin niya. Ready ka na ba today? Oo naman, laging handa. Ani Lily. Kamusta ang dad mo? Ayun, okay na siya. Paunti-unti ang recovery niya. Discharge na siya sa Monday, tas sa bahay na lang namin ipagpapatuloy ang physical therapy niya. Sagot niya. Mabuti naman. Sana tuloy-tuloy na yan. Sabi ni Amara. Na makalabas sila sa elevator, kumuha si Amara ng kape nila at ibinigay sa mga kasama. Guys, narinig niyo ba ang chismis na hindi na endorser si Mark ng CA Company? Tanong ni Kendra. Bakit? Tanong ni Jason. Hindi ko rin alam, sagot ni Kendra. Basta kahapon ng hapon, pumunta siya rito at ang manager niya pero wala si Sir Clyde, kaya si Sir Ralph ang kinausap nila. Ayun na nga, sabi ni Sir Ralph hindi nito alam na tinerminate na agad ang contract nito sa CA. Oh? Baka may nagawa siyang labag sa contract, sabi ni Marilu. Baka nga. Kakilala niyo naman ang hambog na yun, sabi ni Jason. Nawisit din siya kay Mark dahil ang lakas manlait ng ginawa nila. Ayaw pa nito, isinuot nun dahil baduy daw. May mga nagawa na ba kayong bagong design? Tanong ni Elisa para maibang usapan. Yes, meron na ako, sagot ni Amara. Sold out lagi ang paninda nila dahil limited edition lang talaga ang ginagawa nila. Maliban sa kung in demand ang gawa nila. Good. Pwede ko bang ipasa na ang natapos na ninyo? Para wala na tayong aalalahanin pa, ani Elisa. 3 pa lang ang nagagawa ko, saad ni Kendra. Sa Monday na lang ako magpapasa ng iba. Ako rin, 3 pa lang na finalize ko. Wika na dyan. Sa Monday na rin ang iba? Okay lang yan, sabi ni Elisa at kinuha isa-isa ang gawa nila. Elisa, tawag ka ng finance. Yan na atang payback mo eh.
Sabi ni Marilu nang pumasok dahil kulang ang sinahod ni Elisa last month kahit na may bonus pa sila. Oh, thanks naman, Amara. Pwede bang ikaw na lang magbigay nito kay Sir Ralph? Sure. Pagbayag ni Amara at kinuha ang submit kay Ralph. Naghagdan si Amara. Sakto walang ibang employee si Ralph kahit nakapasok siya kaagad. Morning, sir. May isasubmit lang ako, sabi ni Amara, sabay lapag ng dala sa table nito. Ano na? Napag-isipan mo na ba ang sinabi mo? Bukas po pwede kayong tumambay sa bahay. Isama mo na ang teammates mo. Sabi ni Ralph. Busy ako sa paggawa ng bracelet, sabi ni Amara. It's okay, Amara. Gusto mo bang manalo? I can help you. Nakangiting sabi ni Ralph. Ho? Nagtatakang tanong niya. Just a cup of coffee sa bahay. Sinubukan ni Amara na ikalma ang sarili. Sorry pero busy lang ho ako. Come on, Amara. Sa dami niyo rito, nagkakasapawan na kayo? Mag-hire sila ng bagong designer at sa susunod ay baka magbawas na rin sila ng mahihina ang tatanggalin nila. Accept it or not. Kapag wala kang backer, hindi ka naman tatagal sa industriyang ito. Direktor ako ng department ninyo at hawak ko ang kapangyarihan kung sinong mananatili dito kaya't kung ako sa'yo, maging mabait ka sa akin. Hindi ho ba mali ang pamamaraan mo? Mahina pero matapang na tanong ni Amara. Tama nga sila Jason, mukhang may milagrong ginagawa itong si Ralph. To be honest, mukhang matatanggal ka sa hina ng performance mo. Handa po ako matanggal kung sakaling akong kulalat na designer sa kumpanyang to. Magalang ang sagot niya at lumabas na. Ginagawa mo rito? Nakataas ang kilay na tanong ni Jeneline, bitbit ang designs nila. Nag-submit din, sagot ng dalaga. Birangga siya sa balikat ni Jeneline bago to pumasok ng silid ni Ralph. Malapit na siya sa hagdan na makita si Clyde na lumabas sa elevator kasama si Rino. Can we talk? Tanong niya. Buti walang tao sa paligid. Sa opisina ko, ani Chris. Magkakapilang muna ako sa baba kasama si Jessie, boss. Paalam ni Rino. Sumunod si Amara sa opisina ni Clyde. May kailangan ka? Bakit na-terminate ang contract ni Mark? Tanong ni Amara. Bakit nga ba na-terminate ang isang kontrata? Sagot ni Clyde at naupo sa swivel chair at binuksan ang laptop. Meron ba siyang nilabag sa kontrata? Tanungin mo, close kayo, di ba? Di may pinta ang mukhang sagot ni Clyde. Ano bang maling nagawa niya? Curious na tanong ni Amara. Malaking endorser mo siya kahit malaki rin ang perang mawawala sa kumpanya. Hindi siya kawalan dahil maraming endorser ang CA na bigating artista. Pero bakit pa kasi tinerminate? Ano ang kasalanan niya? Tumigil si Clyde sa ginagawa at hinarap ang asawa. Kasalanan niya? Ang dumiskarte sa asawa ng CEO na siya nagbabayad sa kanya. Tugon ni Clyde. Yun lang? Hindi makapaniwalang tanong ni Amara. Yun lang. He's not allowed na makipagkaibigan sa asawa ko. Pero friendly lang naman yung tao eh. Hindi mo kailangan gawin yun sa kanya? Aaminin niya, idol din naman niya si Mark. Sino bang hindi? Mati ni idol yun eh. Bata pa lang siya, napapanood niya na to sa mga teleserye. Please, Amara. Pikon na sabi ni Clyde. Ayoko makipag-away sa'yo dahil naiinis pa ako sa ginawa mo kagabi. Maging professional ka naman. Bakit mo siya tatanggalan ng endorsement nang walang dahilan? Professional ba ang tawag sa ginawa niya? Binigyan ka niya ng bulaklak para ano? Personal interest na yon, Amara. Medyo tumaas na ang boses niya sa inis. Baka naman nagpasalamat siya or natuwa ng fashion show. Ayaw din niyang bigyan ng kahulugan ng ginawa ni Mark. Natuwa? Eh di sana lahat ng nandun, pinadalhan niya. Bakit ikaw lang? Hindi na tayo bata para maglokohan pa rito, Amara. Bakit ba galit na galit ka? Makasigaw na kasi ito, parang siyang pinaka-nakakainis na tao sa buong mundo. Humakbang papalapit si Clyde sa kanya, kaya napaatras si Amara. Asawa kita, Amara. Tingin mo matutuwa ako na may ibang pumuporma sa'yo? Eh, hindi naman sa pumuporma, hindi nga kami nagkausap. Kahit na. Wala naman sigurong masama kung makipagkaibigan siya sa akin. Pinapakalma niyang sarili bago pa man bumigay ang tuhod niya sa asawa. Butit hindi na to sumisigaw dahil baka marinig pa sila sa labas. Binili kita, Amara. Pagmamay-ari kita kaya hindi ka na po pwedeng pormahan pa ng iba. Darating ang araw itatapon mo rin ako. Mahinang wika ni Amara at saka yumuko. Hindi nito kailangan i-remind na minsan sa buhay niya naging for sale siya. Mayaman si Clyde kaya anytime kaya nitong maghanap at bumili ng babae.
Kapag tumanda siya, alam niyang maghahanap ng mas bata, kaya habang may panahon pa siya, mag-iipon siya para may pantusto sa sarili niya balang araw. Look at me, Amara. Tinalubong ni Amara ang mata ng asawa. Hinawakan ni Clyde ang mukha ng asawa. Hindi kita papakasalan kung basta-basta lang kitang itatapon. Clyde, lumayo si Clyde. Take our marriage seriously, Amara. Isipin mo rin ang tama't hindi. Sa sunod na tumanggap ka ng bulaklak mula sa iba, lahat ng connection nila sa business world mawawala. Pagbabanta ni Clyde. Di naman kasi nila alam na kasal na ako. Ikaw ang nakakaalam, kaya ikaw ang umiwas? Sagot ni Clyde. Bakit ba napaka-hard mo? Pikon na tanong ni Amara. Hard talaga ako kapag harap kita. Sagot ni Clyde, kaya napasimangot si Amara dahil iba ang nasa isip niya. Sana naman bigyan mo ng chance si Mark dahil malaki rin ang naitulong niya sa kumpanya mo. Sabi ni Amara, saka tumalikod na kapag lumabas na. Kapag pumunta ka sa office ni Ralph o anumang pag-meeting na kasama siya, i-chat mo ako o si Lino bago kayo magkita. Sabi ni Clyde saka tinalikuran ng asawa. Marami siyang gustong malaman sa kumpanya pero hindi niya ipapain at ipapahamak si Amara. Bakit? Tanong niya pero mas okay nga ang suggestion ng asawa. Ayaw lang niya magsumbong dahil baka misinterpret lang niya ang pag-uusap nila kanina. Para maprotektahan kita. Sagot ni Clyde kaya humarap si Amara sa kanya. Okay po, boss. Mamitamis na ngumiti siya sa asawa. Feeling niya napaka-secured niya kapag nasa malapit lang to. Madam, wag kang ngumiti ng ganyan dahil baka nakakalimutan mo. Galit pa ako sa'yo. Paunti-unting napalis ang ngiti sa mga labi ni Amara. Sorry na nga kagabi eh, ani Amara. Hindi na po yun mauulit, boss. Babalik na po ako sa work ko. Paalam niya at saka iniwan ng asawa bago pa niya ito masinghalan ulit. Hey Amara! Napalingon si Amara nang may tumawag sa kanya. Bumaba siya saglit para bumili ng Jollibee dahil namimiss niya ng spaghetti. Ana? Unusual na umakita niya ang stepsister. Ginagawa mo rito? Mag-take out para kina daddy at mommy? Kamusta si Papa? Tanong niya. Kahit gano'n ang ama, mahal pa rin naman niya ito. Ang problema, masyado siyang nabulag sa pagmamahal sa nanay ni Ana. Okay lang naman. Nagkasakit siya kaya nahirapan maghanap ng trabaho. Sagot ni Ana. Anong sakit? Okay na ba siya? Okay na. May gamot naman pero kinakapos pa rin kami minsan dahil nauubos ang pera na ibinayad ni Sir Clyde pero nagnenegosyo si Mommy. Nagbebenta siya ng alahas sa mga kaibigan. Sagot ni Ana. Ikaw, kamusta ka na ba? Okay lang. Sagot ni Amara. Halika, libre kita tas mag-take out ka rin sa kanila. Wow ha? May pera ka na? Tanong ni Ana nung nakapag-order na sila at nakaupo sa bakanting upuan. Tama ba nakita ko sa TikTok? Naging model ka na? Hindi tangga ni Amara. So sa CA ka nagtatrabaho? Alam ba nila na anak ka ni Papa? Ana, baka pwedeng wag mong ipaalam kahit kanino? Pakiusap niya. What? Lalaki ang mga mata ni Ana. Di ba sila nagtataka kung bakit magkaapelido kayo? Shh! Huwag kang maingay. Pero baka po pwedeng wag mong ipaalam? Pakiusap niya. Apelido ni Mama ang gamit ko kaya hindi nila alam. Yun ang sabi ni Sir Clyde sa akin. Wow ha? Akala ko ba katulong ka? Katulong din minsan pero pumapasok ako rito as fashion designer. Paano pag malaman nila? Hindi ko alam kay Sir Clyde, sagot niya. Siya naman ang nagpasok sa akin eh. Okay, quiet ako, sabi ni Ana. Kapag magsalita siya, baka balikan pa sila ni Clyde at kukunin ng bahay. At least, may naiwan pa para sa kanila. Thank you ha, pasalamat niya. Bibisitahin ko si Papa minsan. Kamusta ang pag-aaral mo? Okay lang, surviving, sagot ni Ana. Nag-usap pa sila at na magpaalam si Ana, inabutan niya ito ng 10,000 para ibigay sa magulang nila. Kahit mahirap ang pinagdaraanan niya sa mga to, nalalambot pa rin ang puso niya kapag makikita sila. Isa pa, laking pasalamat pa rin niya na nakatakas na siya roon. Umaasa pa rin siyang balang araw, mamahalin din siya ng ama. Hindi man katulad ng sa kapatid niya pero at least kahit man lang bilang anak. Habang nag-uusap sila, pansin niya nag-iba ang ugali ni Ana. Hindi na to gaya ng dati na matalas ang dila pag makita lang siya. Hello po, magandang hapon. Bati ng guardia nang pumasok siya. Magandang hapon po. Magalang na bati ni Amara at saka dumiretso sa elevator. San si Lily? Tanong niya na makapasok sa opisina. Ay, nasa cafeteria. Pwede mo ba siyang sunduin? Baka hindi niya kayang dalhin ng shake. Pakiusap ni Elisa. Sure.
Pagpayag ni Amara at tumungo sa cafeteria. Hello! Nakangiting bati niya sa 3 empleyado sa loob ng elevator. Pinindot ang 5th floor at kinuhang cellphone para i-chat ang asawa kung mag-order ba sila or magluto na lang siya. Order! Wika ng lalaking katabi niya kaya napatingala siya rito. Si Clyde, nakatingin sa cellphone niya. Napalinga siya sa kasama kanina pero lumaki ang mata niya na makitang nasa labas na ang mga tot nakatingin sa kanya. Napasulyap siya kay Rino. Nasa mesenyas na lumabas na siya. Ay, sorry. Paumanihin niya. Saka lumabas pero nakita niyang nakasimangot ang asawa kaya bumalik siya ulit sa loob. Pero nang makita ang itsura ng mga nasa labas na kulang na lamang ay hatakin siya papalabas. Muli siyang lumabas. Sasakay ka o lalabas? Wala akong oras sa pabago-bago ng isipan mo. Tanong ni Clyde. Hindi na ho. Maghahagdan na lang pala ako. Sagot nga kaya pinindot na ni Rino ang pinto para sumara. Pero di na napigilan pa ni Clyde na matawa pero bigla ring sumeryoso ang mukha nang mapansin ng mga empleyado. Pshh! Maghahagdan na lang ako. Sabi ni Amara na napakamot sa ulo. Kahit si Sir, nalilito rin sa'yo. Sabi ng isang empleyado. Oo nga, parang first time niyang hindi nagalit at natawa. Pagsang-ayon ng kasama. Kasi nagmamadali. Papasok pala siya Hindi niyo malang ako hinatak palabas. Paninisipan niya sa mga ito. Maghahagdan na lang ako. Sabi niya para panindigan ang sinabi kahit tinatamad siya. Ayun, napilitan siyang dumaan sa hagdan hanggang sa makarating sa 5th floor. Uy Lily, tawag niya sa kaibigan na may bit-bit na shake. Amara, sabi ni Lily na dali-daling lumapit sa kanya pero sa pagmamadali, napatid kaya't natapon ang dala niya. Napasigaw pa si Amara para sa kaibigan pero bigla tumahimik ang lahat na makitang natapunan si Clyde kaya't nabasa ang t-shirt nito. What the heck? Bulyaw ni Clyde kaya't halos lahat sila ay tatakbo na para magtago. Hindi ka ba marunong mag-ingat? Sorry ho sir, sorry po hindi ko sinasadya. Paumanhin ni Lily na pupunasan sana ang damit ng boss pero mabilis na umiwas si Clyde. Don't touch me. Sir. Agad na sabat ni Amara, nilalapitan ang paiyak na kaibigan. Pasensya na ho kasi hindi naman niya sinasadya. Ang dami naman ho niyang dala para sa amin. Yes po sir, babayaran ko na lang ang damit mo. Paumanhin ni Lily kahit alam niyang humigit kumulang. 1 taong sahod niyang damit nito ay may utang pa siya rito. You! Naikuyom ni Clyde ang kamao nang makitang pagbabanta sa mata ng asawa. Huminga siya na malalim para pakalmahin ang sarili. Mag-ingat ka next time. Thank you sir, thank you po. Pasalamat ni Lily na nakahinga na malalim. Tara na Rino, pakisabi kay Jessie magdala ng bagong damit. Tara na, kuha na lang tayo ng bago. Yaya ni Amara na hinawakan sa kanang kamay ang kaibigan. Hindi ba ako mapapaalis? Nag-aalalang tanong niya. For what? Para yun lang, isa pa aksidente yon. Sagot ni Amara at lumapit sa nagtitinda ng shake at bumili. Na makababa, kinuwento ni Lily ang nangyari sa taas. Naku, swerte mo lang at di ka pinalayas ni Sir Clyde dahil meron daw konting mali lang pinapaalis sa trabaho, sabi ni Jan. True, ang lucky mo kasi mukhang naging mabait na si Sir. Diba pinahiram ka pa nga niya tapos ngayon pinalampas ka? Himala, segunda ni Kendra. Guys, matutunan na tong shake, sabi ni Amara para maiba ang usapan ng mga ito. I wonder kung anong klaseng boyfriend or asawa si Sir Clyde. Nananakit kaya siya ng asawa? Kasi parang laging galit at suplado. Tanong na Jan. Di naman siguro. Di naman siya ganoon kay Ma'am Yvonne Seloso kaya siya? O walang pakialam kapag magloko ang babae kasi mayaman naman na siya. Nasa kanyang lahat kaya parang imposibleng lokohin siya. Sabi ni Elisa. Niloko nga siya ni Ma'am Yvonne, diba? Sabat ni Jason. Kayo talaga mga babae. Ay, true nga pala. Sabi ni Marilu at ngumisi. Bakit hindi siya Dax kaya pinagpalit? Dax yun si Sir, ani Kendra. Baka mas Dax ka, ani Marilu. Bakit inggit ka? Kendra, gusto mo sa'yo na lang? Ayan na naman kayo magsitigil na nga, saway ni Elisa. Balik trabaho at manahimik dahil may gagawin pa ako. Napangiti si Amara sa mga kasama. Paano kaya pag nalaman niya ang mga what-ifs ng mga ito? Pero mahalaga pang ilihim niya ang relasyon para walang gulo. Napatingin siya sa cellphone na mag-vibrate ito. Galit ka? Bungad ni Clyde nang sagutin niya. Hindi, bakit? Mahinang tanong niya. Kasi sinigawan ko ang kaibigan mo.
Hindi naman, pero sana next time control ha. Akala ko galit ka. Okay, mag-order na lang tayo mamaya kasi ayoko magluto ka. Bakit? Pwede naman ako magluto. Marami tayong time. Gusto kong mapagod ka pero hindi sa pagluluto. Sagot ni Clyde kaya't naramdaman ni Amara ang pag-init na magkabi ng pisngi niya. At saan? Kunwari wala siyang ideya. Alam mo na yun. Wala tayong pasok bukas kaya pwede tayong magising magdamag. Sagot ni Clyde kaya't mahinang natawa siya. Sige na po, bye na. May gagawin pa ako. Paalam niya. Okay, bye. Paalam ni Clyde nang matapos ang tawag. Tinuhin niya ang guhit at pinag-isipan ang babaguhin sa bracelet niya. Amara, pwedeng pahiram ng pencil mo? Si Lily. Sure. Busy ka ba? Oo, ikaw. Gumagawa na ako ngayon ng bracelet ay panlalaban ko. Sagot ni Amara. Congrats! Sana isa sa team natin ang manalo. Puno ng pag-asang sabi ni Lily. Kapit lang, ani Amara. Puro ka na lang trabaho, wala ka ng time sa akin. Biro ni Clyde nang lapitan ng asawa. Malapit na ako matapos. Kulang na lang, okay na tong snake bracelet ko. May kailangan ka, Mr. Andueza? Ikaw, Mrs. Andueza? Ano pong may paglilingkod ko? Tara, gala tayo. Bili tayo ng damit mo. Yaya ni Clyde. Saan? Nakapunta ka na ba sa isa sa boutique outlet natin? Tanong naman ni Clyde. May time ba ako? Syempre hindi. Tara, punta tayo. Baka may makakita sa atin. Nag-aalalang tanong ni Amara. Wala yan. Magsuot ako ng jacket, shades at sombrero bilang disguise. Makikilala ka pa rin. Parang sa movie tayo Kung sa movie at least tayo ang bida. Sige na, bihisan kita. Hey, ako na. Kaya ko na magbihis. Wait lang. Pumasok sila sa kwarto at sabay na nagpalit. Okay na ba to? Makilala pa ba ako rito? Si Clyde balot na balot ang katawan. Ang laki ng jacket ng suot nito at nagsuot din ng mask at halos matakpan ang mukha. Tara na, gusto ko na rin mamili ng damit Kahit madalas siyang pinadadalhan ng damit, gusto pa rin niyang nakikita muna niya bago isuot. Sa MOA sila pumunta. Ang daming tao talaga dito sa MOA Kaya ayaw niyang pumunta dito dahil napapagod siya, lalo na kapag namumukhaan siya ng mga dati niyang fans. Kahit na matagal na siyang walang sa showbiz, may mga solid supporter pa rin siya na lumalapit at magpapapicture. Second floor ang boutique, no? Yes, sagot ni Clyde at sumakay sila sa escalator. Are you okay? Yes, si Clyde. I'm happy kasi nakasama kitang lumabas. Gawa kayo natin to lagi. Hihilahin sana ni Amara ang kamay nito pero hinigpitan niya ang pagkakahawak. Gusto mo bumili ng bag? Umiling si Amara. Madami pa sa bahay, di pa nga nagamit yung iba 2 bag lang gamit mo at ang display sa lagayan. Natawa si Amara. Siyempre kasi alam mo na, ang mamahal, kaya baka magtaka sila, ba't ganun ang gamit ko? Ang dating magagandang display, mahirap mag-window shopping pagkasamang asawa. Darating ang araw, malaya ka nang gawin at suotin ang gusto mo? Bulong ni Clyde. Wait lang. Wala siyang choice kundi bitawan ng kamay ng asawa nang may tumawa.